Lumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pang-araw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 18, simula versikulo 24 hanggang versikulo 27. Matama ang pinakinggan ni Moses ang sinabi ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayanan at itinalagang tagapangasiwa ng Israel. Iba-isa libo-libo, iba-isa sa daan-daan, iba-isa sa 50-50, at iba-isa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Lahat na lamang ng malalaking usapin ang idinudulog nila kay Moses at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Si Jethro ay nagpaalam kay Moses at umuwing sa sariling bayan. So sa passage na to, sinunod ni Moses ang kanyang father-in-law na si Jethro. So, syempre, nag-appoint din si Moses ng mga leader. So, pagkatapos nun, pagkatapos ng mentorship, pagkatapos ng discipleship, so ano na ang sunod? Ang sunod nun ay yung actual na ng application ng natutunan mo sa mga leadership training or sa leadership or sa mentorship or sa discipleship na natutunan mo. So kailangan mo na yun i-apply kasi sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na i-allow ni Lord na may hahawakan kang mga tao. So pero ipinapaalala ko sa inyo mga leader na ang title at ang posisyon walang halaga sa harapan ng Diyos. Kasi alam naman natin na si Jesus ang chief shepherd at tayo mga under shepherd lang. Siya pa rin ang chief shepherd, tayo mga under shepherd. Kumbaga mga caretaker lang tayo. Siya pa rin ang may-ari sa lahat ng mga inaalagaan nating mga tao na ating minamanage. So, si Jesus, ang ginawa niya, dumating yung panahon na ipresenta niya yung 12 niya. So, sinabi niya kay Lord, Lord, ito ang aking 12 na disciples. Kaya lang si Judas ay, yun nga, na pinili niya ang maling landas. So, ganun. Hindi mo ipipresenta sa Diyos ang iyong title o ang iyong position o yung authority mo o kung ano man power ang meron ka. Ang ipipresenta mo sa harapan ng Diyos ay yung mga minamanage mong mga tao. Kasi alam mo na caretaker ka nila. So kung napatiwara ba sila or kung naging disipulo ba sila ng Panginoong Jesus. So responsibilidad mo yun. In other words, mapalangit o pa-impyerno yung cell member mo, responsibilidad mo yan kung paano mo siya ginagabayan. So, yan, ipinapaalala ko ulit na sa harapan ng Diyos, yung title at yung position hindi mahalaga. Ang mahalaga kung paano mo minamanage yung mga taong inalaw ni Lord na alagaan mo at i-manage mo. Pero syempre, kung nahihirapan ka, pwede ka naman magpatulong sa kapwa mo leader through mentorship. Diba? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na haharap ka sa Diyos. There will be a day of accountability. Nahaharap ka sa Diyos. So ano iharap mo sa Kanya? Hindi ang title mo, hindi ang position mo, hindi ang authority mo, hindi ang power mo, kundi ang iharap mo sa Kanya ay kung ano nangyari sa mga taong inidaan ng Diyos para sa iyo na i-manage mo. So marahil yan ang pamilya mo, yung kaibigan mo, na kailangan mong idulog sa Diyos at maging cell group mo siya at maging disipulo siya ng Panginoong Jesus. Hindi maging disipulo mo, hindi maging tagasunod mo, kundi tagasunod ng Diyos. Diba? Basta tagasunod ng Diyos, maging disipulo ng Panginoong Jesus. Hindi maging disipulo mo. Magkaiba yun.